Tatlong barko ng China ang namataan sa exclusive economic zone na sakop ng Pilipinas. Posibleng nagre-research daw yan sa ating karagatan. Narito ang report ni Maricel Halili. Ito ang civilian research vessel na Beijiao 996 na umalis ng Guangdong, China noong June 16. Makalipas ang isang linggo, pumasok sa Pilipinas at nasa 185 nautical miles ng Zambales. Dalawang barko pa ng China ang umalis ng Guangdong ang nakapasok sa Pilipinas sa kaparehong buwan. Nasa 195 nautical miles sila ngayon ng Rizal, Palawan. Pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang tatlong barko ng China. Patuloy silang minomonitor ng Philippine Coast Guard. Tiyempo ang anunsyo ng PCG sa mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa change of command ceremony ng Philippine Army kanina. Sabi ng Pangulo, maingat na pagbabantay ng Philippine Army ang kailangan ngayong mataas ang tensyon sa rehiyon at walang kasiguruhan ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ngayon ang nakaatang kay Lieutenant General Antonio Navarrete, ang bagong Commander General ng Army, kapalit ni Lieutenant General Roy Galido. You will be assuming your role at a time when geopolitical tensions and global uncertainty are high. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show a firm commitment. But I have full confidence that under your command, the Philippine Army will remain steadfast, a pillar of strength and integrity, professionalism. Bago naging Army Chief, nagsilbi muna si Navarrete sa Western Mindanao Command at sa Office of the Deputy Chief of Staff for Operations ng AFP. Sabi ng Pangulo, ibibigay ng gobyerno ang buong suporta sa sandatahang lakas para lalo itong patatagin. Nagpasalamat din si PBBM sa kontribusyon ni Galido, lalo't ipinursigi umano niya ang pagkakaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng civil-military operations na nauwi sa pagsuko ng ilang armed fighters. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.